Nagsalita na mga kababayan si Senate President Chis Escudero tungkol sa failure ng ating PNP na malocate kung nasaan si Pacquiao. Pati itong si Alice Goo, ang reyna ng Pogo. Yung isa si Pacquiao, king ng ng Finta Kingdom. Yung isa queen ng Pogo. May isa pang queen. Yan. Ay, king pala. Sabi niya, Rocky admits ties to owner of Pogo Link, Tuba House. Umamin din, He was posoy po si Rocky, kahapon sa investigasyon ng Senado, muntika ng ma-contempt. Sinasabayan, napakabastos po. Nagsasalita pa yung chairperson, si Risa Ontiveros, sinasabayan niya, ayun, winarningan ni Senator Sherwin Gatchalian, nag hindi kanya tumigil, we will cite you in contempt. Babait din pala si babait din pala si Ari Roque. Ayan po, muntika na dito si Ari Roque, ma-contempt mga kababayan. Para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, as I said earlier, excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am Yes, a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you Hindi already ko answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Bumait si Atty. Roque. Titiklop din pala. Masyadong arugante. Napakabastos. Manang-mana po kay among niya. Feeling nila kasi, sila pa yung nasa posisyon na ang lahat pwede nilang brasuhin. Iba na po ang panahon ngayon Sabi nga ni Ira po, weather lang yan. Panahon. So iwas po siya mga kababayan, pero ultimately umamin din. Sabi rito sa report ng Manila Standard. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Alban. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Mga British stories po sila. Ito international. Na-set up na rin po yung mga bago naming gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. iGlow Serum. Made in South Korea po siya. Whitening po siya. Tingnan ninyo ang
epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas na mga kasukosoan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong i-try. Ning siya red mixed fruit drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. So ito, sabi dito sa balita, sabi ni Chis Escudero, it's embarrassing niya na hindi malocate itong si Alice Goo, saka si Kibuloy. Frustrated po si Chis. Nakakaya na niya, hindi pa makita si Alice Goo, saka yung puganting televangelist na si Kibuloy. Is she the only one? Sabi ni Escudero. Sagot ng reporter, si Kibs niya hindi pa rin makuha, hindi pa rin mahuli ng ating mga authorities despite sa patong sa ulong 10 million. Galaw-galaw po mga kaibigan natin sa PNP, huwag ninyong ipahiya yung inyong sarili. Yung NBI nga po tumutulong na rin. NBI launches manhunt to locate Alice Goo. Ang duda ng iba, baka tumakas na po sa ating bansa gamit yung kung anong piki na travel document. Mga birth certificate nga po na piki. Yung birth certificate niya mismo, piki. Di ba? Piniki na lahat. Pati nga yung video mga kababayan ng pulburon, piniki. Matindi po ang pamimiki ngayon. Sabi ni Chis Escudero, that's what I'm saying. Aren't there also others who were accused of more serious crimes in cases that have yet to be nabbed? My answer is yes. It's embarrassing. It's embarrassing for the PNP that they cannot do this, especially since the Bureau of Immigration confirmed that they are still here. Nasa Pilipinas pa sila. Pero hindi man yan rason para bawasan yung budget ng PNP saka yung NBI. Pero sa pag-mention ng budget mga kababayan, kahit sinabi ni Chis Escudero na hindi man na niya siya carrot and stick, pero tingin ko nagpaparinig na si Chis Escudero. Galaw-galaw po mga taga-PNP at saka NBI, huwag ninyong ipahiya yung inyong sarili. Ngayon, sa issue kay Harry Roque mga kababayan, aminado si Roque po na may link siya sa owner ng Pogo. He has the ties to the owner ng Pogo Link Tuba House. Ayan po si Roque, yung Tuba House. Nang ni-raid mga kababayan ng ating mga authorities, natagpuan yung isang Chinese woman at yung kasama niyang Cambodian partner with links to the raided Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Ito yung payag ni Roque po na deny ng deny, mga kababayan. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nang sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga Pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na Pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque. Gaya na niya, Mr. Maravillas, naniniwala ka na may gusto lang manira sa dating spokesman, si Attorney Harry Roque.
Ba't naman siya sisiraan? Yung mga palusot mga kababayan ng mga statements. Ano naman yung motibo ng gobyernong siraan siya? Kumbaga, lumitaw yung kanyang pangalan kasi sa raid ng PAO doon sa Pogo Hub, may mga documents po na nakuha na may pangalan niya. O, di ba? Kaya siyempre, kumbaga may kasiraan na lumalabas mga kababayan ngayon, ang may gawa niyan, siya mismo kasi nangialam siya sa Pogo. Di ba? Kaya nga iniimbestigahan ng ating mga authorities. Nagiging very defensive si Attorney Harry Roque kasi malapit nang masukol. Kaya may mga atake siya. Kumbaga, may ginagawa siyang mga offensive action na. Hindi pa man tinatanong sa kanya. Kaya binara siya ni Risa Ontiveros. Tika muna niya, huwag tayong pumunta muna doon sa konklusyon na yun. Sagutin mo muna niya yung mga tinatanong namin. One by one. Nagiging defensive agad si Atty. Roque. Yan ang mga strategy po nila para pagtakpan po kung ano man yung mga nagawa nilang hindi ka nais-nais. Yan sabi ni Atty. Roque, meron talagang pilit na naninira sa akin. Ba't ka naman sisiraan? Pumasok ka kasi sa mga transaksyon na may kasiraan. Parang yung amo niya si Digong, sinisisi yung ating gobyerno kung bakit siya may kaso po sa ICC at malamang kalad ka rin na po siya sa mga susunod na araw. Hindi na po pipigilin ng ating gobyerno. Hindi daw po pipigilan pag pumasok yung investigasyon. Unang-una, sabi ng Solicitor General, hindi pwedeng pigilan ng gobyerno yung investigasyon. Philippine government cannot stop ICC from probing drug war suspects, sabi ni Solgen. The prosecutor from the ICC can come to the Philippines and interview suspects in the drug war killing during the Duterte administration, sabi po ni Solgen Medardo Guevara. However, he said the Philippine government is not bound legally to assist the ICC. Hindi lang tutulungan, pero hayaan nilang mag-imbestiga. Kasi hindi man natin yan na pwedeng pigilin. Kita ninyo ba? Pumasok kasi kayo sa problema. Pagkatapos, sasabihin ninyo, ginigipit. At sabi ni, dito naman sa issue ng Pogo, sinasabi mga kababayan ni Harry Roque, may mga grupo, may mga gusto talagang manira daw sa kanya. Pumasok kayo sa kasiraan eh. That is your choice. May nagsulsul ba sa inyo? May nagtulak sa inyo? At kung may nagtulak sa inyo, ba't kayo nagpatulak? Diba? Pumasok sa mga transaksyon ng Pogo. Ngayon, deny to the max si Harry Roque. Pero sabi dito sa Impact Leadership, Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros reveals documents showing that former presidential spokesperson Harry Roque's former executive assistant, si E.R. de la Serna, yung companion niya, is a stockholder of Bianchan Corporation, where Roque Anya is also an incorporator. In a recent Senate hearing, Roque clarified that the House recently raided in Tuba Benguet, where a high-profile Chinese fugitive allegedly connected to the Philippine offshore gaming operator or Pogo in Bamban, Tarlac, was found, is owned by Biancham. Sabi ni Roque sa hearing, hindi niya daw bahayon, kundi pagmamay-ari ng isang korporasyon na ang mother company ay Biancham Corporation. Ang isa sa stockholder niya ng Biancham Corporation ay ang dating executive assistant ni Atty. Roque na si E.R. de la Serna, at si Roque din ay incorporator ng korporasyon na ito. Pinaikot lang niya. Ang akala ni Atty. Roque, kaya niyang paikutin yung mga senador. Sige din ang paikot ng kanyang kwento. Isa di po sa kasabihan, kahit anong habaan niya ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy niyan. Kahit anong paikot mo, Atty. Harry Roque, ang tumbok niyan sa iyo pa rin.
Tulad ng pag-ari ng bahay, kahit anong paikot mo ng kwento, matitrace pa rin yun na sa'yo. Ayan o. Ang isa na sa stockholder ng Biansam Corporation ay ang dating executive assistant ni Atty. Roque na si E.R. de la Serna. At si Roque din ay incorporator ng korporasyong ito. Bumalik pa rin niya si Mr. Maravilla sa kanya. Babalik at babalik sa kanya yung kanyang yung kwento niyang paikot. Titigil yung ikot sa kanya pa rin. Kasi yun po ang totoo eh. Anyway, yan man lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.